Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jin. Sa simula ng episode siyam, ipinakita muna ang maikling pagbabalik tanaw sa nakaraang episode. Doon ay inatasan ni Commander Jinma si Miss Beck na bantayang mabuti si Jin, dahil naniniwala siyang sa loob lamang ng 5 taon ay maaari nitong higaitan ang lahat at maging susunod na commander ng kanilang unit. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang tiwala ni Jinma sa natatanging talento ni Jin. Pagkatapos nito, nagtungo ang 4 na miyembro ng koponan sa kanilang pangunahing destinasyon, ang Jinwiang County. Nang dumating sila roon sa kalaliman ng gabi at bumaba mula sa kanilang mga kabayo, agad na nagreklamo si Chang na sumasakit na ang kanyang likod matapos ang maghapong paglalakbay. Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Jin sa kanyang mga senior habang inaalala ang mission briefing na ibinigay ni Commander Jinma bago sila umalis. Ipinaliwanag noon ni Jinma na kamakailan lamang ay namataan ang ilang miyembro ng Blood Fire Cult malapit sa isang nayon. Pagdating ng mga ito roon, nagsimula silang pumatay ng mga tao at maging ng mga hayop, dahilan upang malagay sa matinding panganib ang buong lugar. Bagamat malapit ang nayon sa Southern Ridge Sect, tumanggi ang mga residente na humingi ng tulong doon. Sa halip, sila ang humiling ng tulong mula sa kanilang grupo. Ayon pa kay Jinma, dapat sana ay ang Mount Hua Sect ang tutugon sa insidenteng iyon, ngunit naging abala ang mga ito matapos manako ang isa sa kanilang pinakamahalagang medicinal pill. Dahil dito, nakatuon ang buong sekta sa paghahanap sa nawawalang pill at wala silang kakayahang magpadala ng mga mandirigma upang tumulong. Narinig iyon ni Chang at nagtanong kung totoo bang nawala ang espesyal na pill ng Mount Hua Sect. Ayon sa kanya, narinig na niyang ang Violet Mist Pill ay maihahambing sa kilalang Great Rejuvenation Pill ng Shaolin. Kinumpirma ni Jinma na totoo ang impormasyong iyon. Idinagdag pa niyang ang misyon ng kanilang grupo ay hanapin at lipulin ang mga miyembro ng Blood Fire Cult. Dahil abala ang Mount Hua Sect, sa kanila ipinagkatiwala ang misyong iyon. Ipinaliwanag din niyang isa lamang itong low-level mission, kaya 2 blue rank at 2 white rank disciples lamang ang kanyang pinili. Ang 4 na iyon ang bubuo sa koponan na maghahanap at lilipol sa mga kalaban. Pagkarinig pa lamang ni Jin sa pangalan ng Blood Fire Cult, agad siyang napuno ng galit. Naalala niya na ang grupong iyon ay kabilang din sa mga sumalakay noon sa Tiger Sword Sect. Bagamat hindi niya ipinakita ang kanyang emosyon, malinaw na mas naging seryoso siya sa misyong iyon. Ang bahaging ito ay unti-unting nagpapakita na mayroon siyang personal na dahilan upang harapin ang Blood Fire Cult. Habang iniisip niya ang mga tagubilin ni Jinma, isang opisyal ng pamahalaan ang lumapit sa kanilang grupo. Pagdating pa lamang nito ay agad na itong nagsimulang magalit at pinagsabihan ang mga martial artist. Sinabi ng ministro na wala raw silang disiplina dahil huli silang dumating. Ayon pa rito, bilang mga tauhan ng emperador, nararapat lamang daw na sumunod sila agad sa anumang utos at dumating kaagad kapag ipinatawag. Patuloy pa siyang nagsalita at sinabing likas umano sa mga martial artist ang pagiging mayabang at matigas ang ulo. Nang tuluyan siyang lumapit sa liwanag at makita ng mabuti ang grupo, lalo pa siyang nadismaya. Napansin niyang may mga white rank novices sa koponan, kaya kinutya niya ang mga ito. Sinabi niyang hindi siya makapaniwalang mga bata at baguhan lamang ang ipinadala upang tugisin ang mapanganib na Blood Fire Cult. Sa tingin niya imposibleng mahuli ng 4 na batang mandirigma ang mga taong kanilang hinahanap. Dahil dito, inisip niyang tila ginagawa lamang silang katatawanan ng Ruin Fortress Sect. Narinig iyon ni Jin, kaya tahimik niyang tinanong ang kanyang mga senior kung sino ang taong iyon at kung bakit ganoon na lamang ang paraan nito ng pag-insulto sa kanila. Ipinaliwanag ni Chang Myeyong na may mga opisyal talagang ganoon ang ugali. Ayon sa kanya, marami sa mga opisyal ng imperyo ang naniniwalang pag-aari nila ang mga martial artist dahil sumusunod ang mga ito sa utos ng emperador. Gayunman, nilinaw niyang bagamat sumusunod sila sa mga utos ng imperyo, hindi ibig sabihin noon ay mga alipin sila ng sinuman. Idinagdag pa niyang may mga pagkakataong kailangang maturuan ng leksyon ng mga taong labis ang pagmamataas. Ang paliwanag na iyon ay nagbigay ng mas malinaw na larawan tungkol sa tunay na katayuan ng mga martial artist sa loob ng imperyo. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, sinabi ni Jin na kung papayagan siya ng kanyang senior, maaari niyang harangan ang isang meridian point ng ministro upang hindi na ito makapagsalita.
Sumang-ayon naman si Chang Myeong at sinabi nitong gawin lamang ni Jin ang nais niyang gawin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jin. Mabilis siyang lumapit sa ministro at tinamaan ang isang meridian point sa leeg nito. Dahil doon, agad na naputol ang daloy ng enerhiya ng ministro, dahilan upang hindi na ito makapagsalita at mawala ng hininga sa loob ng ilang sandali bago bumagsak sa lupa. Tahimik lamang na sinabi ni Jin na mas mabuti na ring manahimik ang taong iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagpatuloy na silang apat sa kanilang paglalakbay na tila walang nangyari. Habang naglalakad, namangha si Chang at tinanong si Jin kung paano nito nalaman ang eksaktong lokasyon ng mga meridian o acupuncture points. Aminado siyang hindi niya inaasahang ganoon kalawak ang kaalaman ni Jin. Sa kanyang palagay, mas malakas na nga ito kaysa sa kanya at mas marami rin itong alam tungkol sa martial arts. Ngumiti lamang si Jin at pabirong sinabi na kung ganoon, bibigyan din niya si Chang ng isang titulo. Mula raw sa araw na iyon ay tatawagan niya itong Divine Hero. Labis namang natuwa si Chang sa natanggap na titulo at sinabi niyang nagustuhan niya iyon. Ang maikling usapang iyon ay bahagyang nagpagaang sa tensyon ng kanilang paglalakbay at ipinakita rin ang unti-unting pagbuo ng magandang samahan ng kanilang grupo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Jong Mayong kay Jin at pinayuhan siya. Ipinaliwanag niyang bagamat ang kanilang Green Fortress sect ay nasa ilalim ng pamahalaan ng emperador at sumusunod sa mga utos nito, hindi kailanman naging alipin ang mga martial artist. Ayon kay Jong Mayong, binigyan sila ng Imperial Palace ng natatanging kapangyarihan upang makakilos ayon sa kanilang sariling pagpapasya. Gayunpaman, kapag nangailangan ang emperador ng kanilang serbisyo, nararapat lamang na igalang nila ito at tumugon sa kanyang panawagan. Idinagdag pa niyang maraming opisyal ang hindi kailanman nagsanay sa martial arts, ngunit madalas pa rin ginagamit ang kanilang mataas na posisyon upang maliitin at utusan ang mga martial artists. Dahil dito, nagiging mayabang ang ilan sa kanila at iniisip na mas mataas sila kaysa sa mga mandirigma. Pagkatapos noon, nagsalita naman si Miss Beck. Pinayuhan niya si Jin na huwag nang ulitin ang ginawa nito sa ministro. Sinabi niyang maswerte lamang sila dahil mahina at walang impluwensya ang opisyal na iyon. Kung isang mas makapangyarihang ministro ang kanyang hinarap, maaari silang mapasok sa malaking problema. Nagpatuloy ang apat sa kanilang paglalakad hanggang sa biglang mapansin ni Chang ang isang kakaibang ingay mula sa hindi kalayuan. Sinabi niyang tila may kaguluhang nagaganap sa direksyong iyon. Nang tumingin silang lahat sa pinanggagalingan ng ingay, nakita nila ang isang miyembro ng Bloodfire Cult na may buhat na batang lalaki habang malakas na tumatawa. Kasabay nito ay pinagbantaan nito ang mga taong nasa paligid at sinabi na tumigil na ang lahat sa pagsasalita dahil isasama niya ang batang iyon. Sa sandaling makita ni Jin ang miyembro ng Bloodfire Cult, agad siyang napuno ng matinding galit. Hindi na siya nag-atubiling iwan ang kanyang mga kasamahan at mabilis na sumugod upang salakayin ang kalaban. Makikita rito na hindi pa rin nawawala ang kanyang matinding puot sa grupong iyon dahil sa mga nangyari noon. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit, mabilis na naunahan siya ni Chang Myeong. Napansin ni Jin na gumamit ito ng isang espesyal na movement technique na kilala bilang fleet step, isang footwork technique na ginagamit ng mga elite martial artist upang makamit ang napakataas na bilis. Hindi nagtagal, nalampasan din siya ni Miss Beck, at maging si Chang ay nauna ring makarating. Labis itong ikinagulat ni Jin. Napagtanto niyang kahit si Chang ay mas mabilis pa sa kanya. Doon niya naalala na sa buong buhay niya ay hindi siya kailanman nakapag-aral ng anumang qigong o footwork technique. Wala ring ganitong martial arts sa iyong family, kaya wala siyang naging pagkakataong sanayin ang sarili sa espesyal na teknikang nakatuon sa bilis ng paggalaw. Samantala, ipinakita sa kabilang panig ang miyembro ng Bloodfire Cult na inatake ang ama ng batang lalaki. Dahil sa pag-ataking iyon, agad na nasugatan ang ama habang desperado nitong sinusubukang pigilan ang kalaban. Ngunit sinabi lamang ng cultist na tumahimik ang lahat dahil ang bata lamang ang pakay niya. Pagkatapos ay iniangat niya ang bata at sinabi na napakaraming life essence ang taglay nito, at balak niyang sipsipin ang lahat ng enerhiyang iyon. Bago pa niya maisegawa ang plano, biglang dumating si Chang Myeong. Tumalon ito sa ere at mabilis na iniikot ang kanyang espada upang salakayin ang kalaban. Agad namang hinarang ng miyembro ng Bloodfire Cult ang espada gamit ang sarili nitong sandata.
Ngunit habang abala ito sa pagdepensa, mabilis na kumilos si Chang at matagumpay na nailigtas ang batang lalaki mula sa kanyang mga kamay. Matapos mailigtas ang bata, agad niya itong ibinalik sa mga taga-nayon at tumayo sa kanilang harapan upang tiyaking ligtas na ang bata. Samantala, napaisip ang miyembro ng Bloodfire Cult. Napagtanto niyang ang mga dumating ay mga mandirigma ng Ruin Fortress Sect, at higit pa roon, may kasama pang mga Blue Rank Warriors. Dahil dito, naunawaan niyang wala siyang pag-asang manalo kung mag-isa lamang siyang lalaban. Hindi nagtagal ay dumating din si Miss Beck at agad na sumugod upang salakayin ang kalaban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang pinakawalan ng cultist ang napakalakas nitong aura. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog sa paligid, dahilan upang magulat ang lahat ng naruroon. Kasabay ng pagsabog, ginamit ng miyembro ng Bloodfire Cult ang kanyang espesyal na escape technique na tinatawag na Key Burst. Sa isang iglap ay nakalayo siya sa lugar ng napakabilis. Ipinaliwanag ni Miss Beck na halos imposibleng habulin ang kalaban sa ganoong sitwasyon. Kahit pa gumamit sila ng fleet step, hindi pa rin nila ito maaabutan dahil isinugal ng cultist ang malaking bahagi ng sarili nitong life force upang makapagpakawala ng napakalakas na burst ng bilis. Bagamat epektibo ang teknikang iyon sa pagtakas, malinaw na napakalaki rin ng kapalit nito. Sa huli ay sinabi ni Miss Beck na likas na ganoon ang mga miyembro ng Bloodfire Cult. Handa silang isakripisyo maging ang sarili nilang buhay upang makatakas o makamit ang kanilang layunin, kaya lalo silang nagiging mapanganib na kalaban. Pagkatapos makatakas ng cultist, si Chang ang unang nakarating sa pinangyarihan, at ilang sandali lamang ay sumunod din si Jin. Gayunpaman, dahil ligtas na ang bata at nakatakas na ang kalaban, tuluyan ng hamupa ang sitwasyon. Pagkatapos makatakas ng culto, huling dumating sina Chang at Jin sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang makarating sila roon, nakatakas na ang miyembro ng Blood Cult Fire. Dahil wala na silang ibang magagawa sa gabing iyon, nagpasya ang buong grupo na magpalipas muna ng gabi sa lugar at ipagpatuloy na lamang ang kanilang misyon kinabukasan. Habang nagpapahinga ang grupo sa gabi, sinabi ni Miss Beck kay Chang na kapansin-pansin ang husay ng kanyang flipping step technique. Ipinaliwanag niyang dahil mahusay ito sa martial arts, napakabilis din ang kanyang kilos kahit white rank pa lamang siya. Gayunpaman, napansin din niyang mabilis itong mapagod at hinggilan, kaya pinayuhan niya itong lalo pang palakasin ang kanyang katawan at stamina. Magalang namang sumang-ayon si Chang at nangakong pagbubutihin pa ang kanyang pagsasanay. Ipinakita rin ng eksenang ito na kahit mahigpit si Miss Beck, tunay niyang iniisip ang pag-unlad ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, ibinaling ni Miss Beck ang kanyang pansin kay Jin. Sinabi niyang napansin niyang napakabilis nitong makaunawa ng iba't ibang martial arts, at tila mayroon itong pambihirang kakayahang suriin at pagandahin ang mga teknik. Gayunpaman, sinabi rin niyang mukhang wala pa itong namamasters na espesyal na Qigong o movement technique ng alinmang pamilya. Dahil dito, nahihirapan pa itong makipagsabayan sa bilis ng iba. Gayunpaman, idinagdag ni Miss Beck na kahit wala pang ganoong teknik si Jin, nagawa pa rin itong makasunod sa kanila gamit lamang ang sariling lakas at normal na pagtakbo. Para sa kanya, malinaw na patunay iyon ang napakalaking talento ni Jin. Binanggit pa niyang kung sakaling makapag-aral ito ng isang mahusay na movement technique, malamang ay magiging mas mabilis pa ito kaysa sa karamihan. Ang obserbasyong iyon ay lalo pang nagpapakita kung gaano kalaki ang potensyal na nakikita ng mga senior kay Jin. Pagkatapos noon, nagsalita rin si Chang Myung. Sinabi niyang hindi muna dapat ito ni Jin ang buong atensyon sa pag-aaral ng Qigong technique. Sa halip, mas makabubuting paghusayin muna nito ang iba pang fundamental na martial arts bago sumabak sa mas komplikadong mga teknik. Habang nagsasalita siya, napansin niyang tahimik lamang si Jin at nakatingin sa sarili nitong mga paa. Agad niyang naunawaan na interesado itong matuto ng movement technique. Dahil dito, tumayo siya at diretsahang inalok si Jin na ituro ang kanyang flipping step technique. Labis na ikinagulat ni Jin ang alok na iyon. Hindi makapaniwalang tinanong niya kung seryoso ba itong handang ituro sa kanya ang espesyal nitong technique. Ngumiti si Chang Myung at sinabing wala naman siyang dahilan upang ipagkait iyon. Ipinaliwanag pa niya na isang beses lamang niya ipapakita ang teknik. Marami na raw siyang nagtangkang turuan noon, ngunit wala ni isa ang tunay na nakapag-master nito.
Sinabi niyang kung magagawa iyon ni Jin, makakatakbo rin ito tulad ng mga Radiant Warriors, dahil ang Fleeting Step ay isang natatanging teknik ng kanilang grupo. Narinig iyon ni Jin at hindi niya maiwasang isipin kung posible nga bang matutunan niya ang naturang teknik. Naisip niyang kung magtatagumpay siya, baka sa wakas ay makasabay na rin siya sa bilis ng mga Radiant. Ang sandaling iyon ay nagpakita ng kanyang matinding kagustuhang matuto at patuloy na lumakas. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Changmyung na huwag agad magpakampante. Ipinaliwanag niyang maraming miyembro ng Demon Benevolent Wing ang humiling noon na maturuan ng Fleeting Step, at itinuro rin niya ito sa kanila. Sa kabila nito, wala ni isa ang tunay na nakapag-master ng teknik. Dahil dito, sinabi niyang ang lahat ay nakasalalay na lamang sa sariling kakayahan ni Jin. Idinagdag pa niya na mayroon ding isang tao sa grupo na minsan ay humiling ding matutunan ang Fleeting Step, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Sa pamamagitan nito, lalo niyang ipinakita kung gaano kahirap ang naturang teknik at kung bakit iilan lamang ang may kakayahang magtagumpay rito. Pagkatapos ipinaliwanag ni Changmyung na ang ipinapakita niya ay ang Fleeting Step technique. Ayon sa kanya, sa tuwing inilalapat nila ang kanilang mga paa sa lupa, maingat nilang ipinapadaloy ang chi sa tamang bahagi ng ground. Dahil dito, nagkakaroon sila ng sapat na puwersa at bilis upang makakilos ng napakabilis. Habang pinagmamasdan iyon ni Jin, napansin niyang malinaw niyang nakikita ang daloy ng enerhiya. Naobserbahan niyang bawat hakbang ni Changmyung ay may eksaktong lugar kung saan inilalabas ang chi sa lupa, at iyon ang dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang paggalaw. Muli na namang ipinakita ng eksenang ito ang pambihirang kakayahan ni Jin sa pag-unawa sa daloy ng chi, isang kakayahang bihirang makita sa ordinaryong martial artist. Kasunod nito, ginamit ni Changmyung ang Fleeting Step technique at mabilis na tumakbo patungo sa isang malaking puno. Bahagya lamang niyang tinapakan ang katawan ng puno bago siya tuloy-tuloy na tumalon pataas na tila halos walang bigat ang kanyang katawan. Habang pinagmamasdan iyon ni Chang, sinabi niyang para bang ginagamit ni Changmyung ang mismong hangin upang makagalaw. Sa kanyang pananaw, tila minamanipula nito ang hangin gamit ang chi kaya nagagawa nitong kumilos ng napakabilis at napakagaan. Samantala, habang nasa ibabaw ng puno si Changmyung, naisip niyang naipakita na niya ang buong teknik, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung magagawa ba talaga itong matutunan ni Jin. Sa kabilang banda, tahimik namang sinusuri ni Jin ang bawat galaw. Napagtanto niyang ang susi ng teknik ay ang tamang paglalagay ng presyon ng chi sa mga paa upang magamit ang daloy ng hangin at mabawasan ang resistance habang kumikilos. Nang mapansin niyang maayos ding bumaba si Changmyung mula sa puno, lalo niyang naunawaan na maging ang pagbaba ay kontrolado rin sa pamamagitan ng tamang paggamit ng hangin at chi. Pagkababa ni Changmyung, tinanong niya si Jin kung sa tingin nito ay kaya niyang matutunan ang teknik. Sinabi pa niyang kung kinakailangan ay maaari niya itong turuan araw-araw. Sumagot si Jin na naniniwala siyang kaya niya itong matutunan. Gayunpaman, inamin niyang kailangan muna niyang maunawaan kung paano kontrolin ang hangin gamit ang chi. Kapag nagawa niya iyon, naniniwala siyang mas madali na niyang mamamaster ang Fleeting Step technique. Labis na nagulat si Changmyung sa sagot na iyon. Tinanong niya kung paano agad naunawaan ni Jin ang tunay na prinsipyo ng teknik. Para sa kanya, tila naabot agad ni Jin ang pinakapundasyon ng Fleeting Step matapos lamang itong makita ng isang beses. Nagtatakang sumagot si Jin na iyon naman ang layunin ng pagpapakita ng teknik. Akala niya ay ipinakita iyon upang mapag-aralan at maunawaan niya. Dahil sa simpleng sagot na iyon, tuluyang namangha ang tatlo niyang kasama. Sa kanilang karanasan, halos imposibleng maunawaan ang isang mataas na antas na movement technique matapos lamang itong makita ng isang beses. Ang reaksyon nila ay lalo pang nagpapatunay kung gaano kakaiba ang talento ni Jin. Nagpasalamat si Jin kay Changmyung sa pagtuturo ng teknik. Sinabi niyang marami na siyang naiisip na paraan upang may sigawa at mapagbuti ito. Dahil dito, ipinahayag niyang gugugulin niya ang buong gabi sa pagsasanay. Idinagdag pa niyang maaari nang magpahinga ang iba kung nais nila. Agad namang sinabi ni Chang na pagod na siya at maghahanap na lamang siya ng matutulugan upang makapagpahinga. Samantala, buong magdamag na nagsanay si Jin. Paulit-ulit niyang pinag-isipan kung paano ginagamit ang enerhiya ng kalikasan at kung paano kinokontrol ng chi ang hangin,
Hindi siya tumigil sa pag-eeksperimento at patuloy niyang sinubukang maunawaan ang bawat detalye ng teknik. Ipinakita ng bahaging ito ang kanyang dedikasyon at walang sawang pagsisikap, na isa sa mga dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang pag-unlad. Makalipas ang ilang oras, tila nagkaroon siya ng isang mahalagang realization, lumabas siya ng silid at nagtungo sa labas, kung saan nadatnan niyang natutulog pa si Chang Yong. Paglabas niya, agad niyang pinalaya ang kanyang chi at sinubukang gamitin ang prinsipyong natutuhan niya. Nang makita yun ni Chang Yong, labis siyang nagulat. Naisip niyang sa isa o dalawang pagsubok pa lamang ay halos naabot na agad ni Jin ang tamang direksyon ng fleeting step technique. Pakiramdam niya, hindi magtatagal ay tuluyan na itong mamamaster ng binata.